Hello guys, this is Sir Ngod Motovlog is in the road na naman. So ngayon tayo'y magko-content ng isang lugar na naman dito sa Legazpi. At itong dadaanan natin, ito ay isang shortcut na daan. Kung gusto mong iwasan yung pinaka-highway, kasi ngayon yung highway dito under construction. Nagsisemento sila ng mga kalsada ngayon. Kaya kung dadaan ka dito, medyo i-stop ka talaga kasi bibigyan nila ng way yung isang side muna, after 5 minutes yung kabilang side naman. So ito yung isang way na papuntang, kung manggagaling ka ng Legazpi or Daraga, pwede ka dito dumaan. Kung galing ka naman ng papuntang Tabaco, kung galing ng Tabaco, dito ka dadaan, labas mo na, Legazpi na talaga. So hindi mo na dadaanan yung traffic. So ito yung Barangay Buyuan na babaybay natin ngayon. Ang labas natin nito sa pinaka grand statue na, yung malaking kalsada. So nung nag-video ko nito Saturday ng between 4 to 4:30 yata to ng hapon, ito yung time na pumutok yung yung Mayon Volcano. Kaya nagot din ako dito nung binabaybay ko tong barangay Buyuan na to. Yung mga tao mag-work ka na nasa labas at may titingnan sila, kaya titingnan ko, nakita ko yung napakalaking pagbaga na mga usok. Kala mo kung sa malapit na, akala mo siya kung nasa Saudi ka siya, parang sandstorm na merwisyo nung gabi, simula hapon hanggang gabi ng ng Sabado sa Barangay Ginubatan, Camarig. At kainaman naman kasi ang hangin nung time nin papuntang way doon, kaya nailagan ng Legazpi. Pero kabila no, syempre hindi naman masaya kasi nga marami tayong kababayan na naapektuhan doon sa pag talagang lahat naging zero visibility yung daanan doon. Dito sa part na to, may kita mo na may mga tao na nakatingin kasi yung Mayon nandoon sa pinaka una natin yan, sa right side siya. Dito tumbok na yan ang mga tao nasa labas na titingnan nila. Diyan, aware na ako dyan, nakita ba't namin tao sa labas. At isa nang titingnan nila, yun pala, pumutok na yung Mayon. Hindi naman siya ganong kalakas pumutok, pero yung binugan niyang pyroclastic na mga ashes, talagang nagpaperwisyo dun sa, ang tinambok talaga mismo yung bayan ng Daraga, kasi yung hangin nanggagaling sa dagat Kaya yung tulak ng hangin papunta dun sa mga bayan na nalagpas sa Legazpi. Kaya sila yung inabot ng sila yung inabutan ng mga ashes. So dito sa aking binibidyo ngayon, ito ngayong binabaybay ko na yung Barangay Buyuan, kung saan malapit na rin dumaan ng pesta. Alam niyo naman, pag buwan ng Mayo, maraming pesta ang diadaos dito sa atin sa Pilipinas, ang tradisyon ng mga Pilipino. So kaya nag-work din ako dito nung dinanan ko to. Unexpected naman yung ngayon pumutok naman. So kung malapit-lapit nga sana ako doon sa pinaka pwede ko sanang videoan din, pero no time ako para makapunta pa doon, kasi baka abutin din tayo na abo. Kasi kung makikita nyo sa balita, yung mga napadaan doon na mga riders, na mga sakyan, talagang as in sila, naging abo talaga. Kaya naman ang kaganda na may mga pantakapagat sila para sa yung mga face mask ba. So ito yung magiging abere lang naman dito sa lugar. Kapag biglaan, siyempre natural yan wala tayong magagawa dyan. Natural disaster ang pagputok ng vulkan. Ang pagputok naman ng vulkan, medyo naman may mga senyalis naman yan, gaya ng mga lindol yan. Pag nagpapanay-panay yung mga aftershock yan. Base sa aking pag-aaral nun, pag may lindol, may kasunod dyan pagputok ng vulkan, kasi yung mga magma, mga lava sa ilalim ng ating ng lupa
naghanap siya ng way out. Kaya minsan pag may lindol na tinatawag, ibig sabihin yun yung pinaka-epicenter. Kapag ang magma biglang nagkaroon ng pressure sa baba sa ilalim ng lupa at tinulak niya pataas, bang! Kung saan tumama yung pinaka-pwersang malakas doon na nag-create ng lindol, yun ang tinatawag na epicenter. So, konting sharing din ng idea kasi kasi naalala ko nung high school ako. Ito yung isa sa na-report ko na kung paano daw magkaroon ng earthquake, paano magkaroon ng volcanic eruption. At the same time kaya medyo may idea ako pagdating ng ganun, nandito ako malapit sa Mayon Volcano. Nalaman ko na yan, pag may mga lindol, basta kung yung malapit na active volcano, ha, kagaya kunyari dito yung nagkaroon ng epicenter. Pero Pandaras katulad niya sa Cavite, sa Mindoro. Pandaras nagkakaroon ng lindol dyan, parting Mindoro. So, ano ba ang active volcano malapit sa Mindoro? Batangas. Ano sa Batangas? Yung Taal. Di ba Pandaras puputok yung Taal? Kasi yun lagi nakakasagap ng lindol. Ibig sabihin, mayroong active magma sa ilalim ng lupa na may pressure na gustong lumabas. Ganun yun. Kaya ito yung isang ko rin nakalimutan ko itong video ko sa papaliwanag. Pero at least mayroon akong na-share sa inyo. Lalo na pag naulan, maganda pag naulan kasi ang pressure ng init ng tubig sa ilalim ng ang pressure ng magma sa ilalim ng dagat, ilalim ng lupa, medyo kalmado siya kasi malamig. Talaga kapag sobrang init talaga, yun nagtitrigger talaga yung magma. Sa isang espeto pero hindi naman siya sabing accurate yung sasabi ko. Pero isa yun sa mga purpose kung bakit nagtitrigger din. Tamo, karamitan ng mga may earthquake kadalasan nasa tag-init. Pero meron din naman hindi naman siguro hindi accurate nga sasabi ko. Meron din naman siguro sa tagulan. Pero yun kasi sobrang init, talagang pressure sa gusto lumabas kung saan siya makakahanap ng open space kaya ng mga crater, yung mga active volcano. Kaya mga active volcano natin, yan siya sabi na sleeping dragon. Huwag magtitiwala sa mga active sa mga volcano na active kasi anytime na may madaanan yung mainit na magma, buwelo sila pataas. Yun mas nakakatakot yung nakita nila yung butas sa ilalim ng volcano. Yan, itutulak niya pataas yung pressure bang tinatawag. Yan, minsan nakikita niyo muna sa umpisa, kita niyo sa pinaka-ibabaw ng craters, kumukulo siya kasi ibig sabihin nagpupumilit na siya lumabas at iniinitan niya yung sa tagal siguro ng mga buwan, taon na natuyo na hindi nadadaanan ng init, kaya binubugan niya yun. Yun yung isa sa explanation doon. Kaya minsan sa volcano, may kita niya sa Taal Volcano, may kita niya kumukulo yung mga tubig mo doon. Ibig sabihin, nag-uumpisa ng itulak, ipuwersa palabas yung mga magma, yung tinatawag na pumuputok na yun. Share lang yun kasi isa sa natutunan ko ng high school ko nung nag-report ako. Kaya hopefully medyo may idea na kayo basta pag may lindol, kasunod niya pagputok ng bulkan. Pero swerte pag walang active bulkan sa lugar nyo, yun nga lang, pag walang active na bulkan sa lugar nyo, hahanap yan sa ibang lugar, ibang country. Kasi sa ilalim ng lupa naman, hindi naman yan wala naman silang way para dadaanan. Ibig sabihin free flow yan sa ilalim, yung core natin sa ilalim ng lupa. Kung saan sila makaharap ng mga butas, doon sila lumalabas. Yun. Konting paliwanag lang sa siyensa. Hopefully may natutunan kayo. Nasaan na ba tayo ngayon sa video na to? Napahaba na aking paliwanag. So, kung di ako nagkakamali, tayo ay nasa parang Barangay Bunga na to. Kakaliwa na ako dyan. Yan, kasi pag namaritso tayo dyan, papunta yan sa Black Lava. Kaliwa tayo, papunta tayo ng Barangay Pawa. At patungo na tayo doon sa kaya ko to sa may
giant statue na tinatawag. So ito, piyesta rin dito, barangay, ito yung barangay Bunga naman to. Palabas na palabas, pagdating dulo niyan, barangay Pawan na. Yun na. Doon naman tapos ang aking video. So guys, pasensya na ha. At si Sanggod dumaldal na naman, nakalimutan na mag-video, mag-music. Hopefully, meron ako na share na konting idea ko lang regarding do sa volcano eruption, earthquake reason. Kaya sensya na. At sa ulitin, nagkakaroon ulit tayo ng ganitong mga pag-video. Napakasarap baga ng may idea kasi na-share mo para at least yung iba naman na hindi pa nakaka-experience o hindi nalalaman ng sitwasyon, nagkakaroon din sila ng konting idea, kaalaman. So, sa part na to, nandito na yata tayo sa Bunga pa rin ba yata to? Oo, biyabiyahe ko pa to kasi kita niyo yung mga nasa gilid. Binibidyo nila yung napakagabultong ashes na nilabas nung ngayon. Sabi nga nila nakakatakot daw. Usually, nakakatakot taga sa malapit ka sa Mayon Volcano. Itong inikutan ko, for the information ng lahat, mga nasa 8 or 9 kilometer from the pit ng ng Mayon Volcano. Yung pinapalikas na naman niya pag pumuputok ang bulkan, nasa 6 kilometer the danger zone. So ito, pero hindi ibig sabihin na hindi apektado. Lalo na yung mga yun, yung tinamaan ngayon ng old yung barangay Daraga, Kamarig, Ginabatan. Ang alam ko yung halos kalahati ng mga lugar na yun pasok sa 6 kilometer danger zone. Etong Legazpi meron din naman. Pero kagandaan na nga lang dito kasi nga yung malakas ang hangin, ibinubugan niya yung Kaya nga ang gobyerno naglalagay sila ng mga daanan ng mga laba para hindi pag pumutok man ng tuluyan yung tagang as in massive explosion siya, ang mga laba dadaan sa mga mga ilog, mga ginagawa nilang hukay. Yung mga parang mga creek para sa safety din ng mga tao kasi papunta palabas ng dagat na yon. So guys, pagpasensya na at napadalo tayo ngayon. Hopefully may natutunan kayo sa aking mga pinagdadaldal ngayon Maraming pong salamat sa inyo lahat at sa susunod na video. Sana supportan niyo po lagi o huwag kalimutan mag-like, mag-thumbs up sa aking video. Maraming salamat. Bye-bye!